casual sa community. Di na po iba sa amin yung itsura niya, no? What is hand, foot, and mouth disease? It is a viral and contagious illness highly affecting infants and children. It occurs more often in children but can also occur in adolescents and occasionally in adults. Ito po ay viral infectious, contagious viral infectious disease na common sa atin ngayon, sa ating mga anak, most especially yung mga under 5 years old. Nagiging common na din siya sa panahon ngayon sa mga kinders at daycare centers. Kaya po kami sa DOH nag-start na po. Kasi po, meron po tayong tinatawag na tracing po. Tapos may reporting din po kami sa DOH. Kaya po sa ngayon po, nag-i-start na po rin kami bumaba sa mga public schools, sa mga daycares and kinders, para po mag-information dissemination katulad po ng ginagawa sa atin sa Santa Monica, no? How does it spread to another person? Ang hand, foot, and mouth disease po, pag po sinabing viral, self-limiting. 7 to 10 days po, pwede na po siyang umalis sa body ng ating mga anak. Pero po, ang iaano natin, i-prevent po natin yung mga komplikasyon na dulot ng virus. How does it spread to another person? Close personal contact. Ang 2 stages po kasi ang hand, foot, and mouth disease. Yung first stage po ng symptoms niya, usually, mag-a-occur po siya ng flu-like symptoms. Yung mga anak po natin makararanas ng fever, sore throat, runny nose, mga ganoon. After 1 to 2 days, nagpapasok na po tayo sa second stage, which is may presentation na po ng blister. Yung mapupula po na pinakita ko sa inyo kanina yan po. Presentation na po sila ng blister or litos po in Tagalog. Yung blister po na yan, most commonly visible sa kanilang hand. Of course, kaya po pinuha yung linya hand sa foot and dito sa around the mouth. Pero po, makakita din po tayo yan sa back, tapos po dito sa may buttocks po nila, sa may pitan po nila, no? Ang sabi po dito, how does it spread to another person? By close personal contact. Yung po kasing virus na to ay dala ng enterovirus kung saan ang virus po ay nakatira sa kanilang oral po, tapos po hanggang dito po, pwede din po siyang ma-transfer through sa dumi po ng mga bata. Pwede din po na tumira yung virus dun sa dumi, no? Pagpus na natin close personal contact, direct contact po. Alam na po natin kapag po yung bata na may dala ng virus, nagkaroon ka ng direct contact sa kanya, hinawakan niyang toy, nahawak ng anak mo, doorknob, yun po yung direct contact. May contact siya doon sa something or kung ano po yung nahawakan mo, batang may dala ng virus. Yun po. Pwede din yung sinasabing the air through coughing or sneezing, saliva, sputum, or nasal mucus. Yung pong mga batang may HMFD, usually po, inuubo po sila, sinisipon, yung pong droplets na nanggagaling sa kanila, pwede rin po yung paraan para po mahawa po, or ayun po, makontaminate din po niya yung ibang mga bata. Contact with contaminated objects and surfaces. Tapos pwede yung sasabi ko, contact with feces. Like yung baby, meron pong HFMD. Sabi ko po, pwede po siya makahawa through feces po niya sa dumi po niya. Yung baby na may HFMD,